Gagawin kitang isang malaking bansa. Ikaw ay aking pagpapalain, gagawin kong dakila ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging isang pagpapala. Pagpapalain ko ang magbibigay ng pagpapala sa iyo, at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo. At sa pamagitan mo, ang lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain. Yan po ang salita ng Panginoon. At atin naman buksan ang Ephesians chapter 2, verse 14 to 16 bilang pagbabasa sa bagong tipan. Mga taga-Efeso or Ephesians chapter 2, verse 14 to 16. Ephesians chapter 2, verse 14 to 16. Sabay-sabay po nating basahin. Ephesians chapter 2, verse 14 to 16. Let's read. Sapagkat siya ang ating kapayapaan, na kanyang pinag-isa ang dalawa, at sa pamagitan ng kanyang laman ay giniba ang gitnang pader ng alitang humahati. Kanyang pinawalang bisa ang kautusang mga batas sa mga alituntunin upang siya ay lumalang sa kanyang sarili ng isang bagong tao. Kapalit ng dalawa, sa gayoy gumagawa ng kapayapaan, at kanyang papagkasunduin ang dalawa sa isang katawan sa Diyos sa pamagitan ng krus, na sa pamagitan niyon ay pinatay ang alitan. Purihin ang Diyos sa kanyang salita, at tayo po'y umawit muli sa ikalawang himno, Christ the Sure and Steady Anchor. Tayo po'y magsitayo. The shore and steady anchor in the fury of the storm. When the winds of doubt blow through me and my sails have all been torn, in the suffering, in the sorrow, when my sinking hopes are firm, I will hold fast to the anchor, it shall never be removed.
Sa ating pagpapatuloy sa pagpapasalamat sa ating Panginoon, ngayon ay tayo ay magbibigay ng ating mga handog. So, meron po diyang box sa likod na pwede niyo pong ihulog ang inyong mga handog. Again, ito po ay ekspresyon lamang ng ating pasasalamat sa Panginoon sa lahat ng kanyang pagpapala na ipinagkaloob sa atin. So, tayo po ay manalangin at pasalamatan ang ating Panginoon sa kanyang mga providensya na ipinagkaloob sa atin. Let us pray. Salamat po, O Diyos, sa nagdaang linggo na kami po ay pinanatili mo, Panginoon. Unang-una, ang higit na pasasalamat sa biyaya ng kaligtasan sa pamagitan ni Kristo na natanggap namin sa pananampalataya. Pinupuri ka namin dahil sa lahat ng iyon, ikaw po din na nagkaloob sa amin ang aming mga pangailangan. Ito man ay hindi nangangahulugan ng abudansya or karangyaan sa mundong ito. Or kung meron man ng binibigyan mo ng ganong klaseng pagpapala, salamat o Diyos dahil lahat ng iyon ay para po sa ikapupuri ng iyong kalawalatian, magamit para po sa pagpapakita ng iyong ipinakita din sa amin. At salamat sa mga handog na ito, Panginoon, na siyang ekspresyon ng pasasalamat ng iyong mga tao sa lahat ng iyong ipinagkaloob sa bawat isa. Purihin ka, O Diyos, sa lahat ng ito. Taming panalangin. Amen. Sa ating pagpapatuloy, ating pong buksan ang ating mga Biblia sa Galatians chapter 3, verses 15 to 29, bilang paghahanda sa pangangaral ng salita ng Diyos. Atin pong sabay-sabay na basahin ang Galatians chapter 3, verse 15 hanggang 29. Galatians chapter 3, verse 15 hanggang 29. And I would like to request everyone to stand bilang pagbabasa ng salita na ipapangaral sa atin sa umagang ito. Galatians chapter 3, verse 15 hanggang 29. Sabay-sabay po nating basahin. Mga kapatid, ako ay nagsasalita ayon sa tao. Kapag napagtibay na ang tipan ng isang tao, walang makapagdaragdag o makapagpapawalang bisa nito. Ngayon, ang mga pangako ay ginawa kay Abraham at sa kanyang binhi. Hindi sinasabi at sa mga binhi na tungkol sa marami, kundi tungkol sa iisa at sa iyong binhi na si Kristo. Ito ang ibig kong sabihin. Ang kautusan na dumating pagkaraan ng 430 taon ay hindi nagpapawalang bisa sa tipan ng dati ng pinagtibay ng Diyos upang pawalang saysay ang pangako. Sapagkat kung ang mana ay sa pamagitan ng kautusan, ito ay hindi na sa pamagitan ng pangako. Subalit ipinagkaloob ito ng Diyos kay Abraham sa pamagitan ng pangako. Bakit pa mayroong kautusan? Ito ay dinagdag dahil sa mga paglabag, hanggang sa dumating ang binhi na siyang pinangakuan. At ito'y ibinigay sa pamagitan ng mga anghel sa kamay ng isang tagapamagitan. Ngayon, ang tagapamagitan ay nangangahulugan na may higit sa iisang panig. Subalit ang Diyos ay iisa. Kung gayon, ang kautusan ba ay salungat sa mga pangako ng Diyos? Huwag nawang mangyari. Sapagkat kung ibinigay ang isang kautusan na makapagbibigay buhay, sa makatuwid ang katuwiran ay sa pamagitan ng kautusan. Subalit, ibinilanggo ng kasulatan ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kasalanan, upang ang ipinangako sa pamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo ay maibigay sa mga sumasampalataya. Ngunit, bago dumating ang pananampalataya, nabibilanggo tayo at binabantayan sa ilalim ng kautusan, hanggang sa ang pananampalataya ay ipahayag. Kaya't ang kautusan ay naging ating tagasupil hanggang sa dumating si Kristo upang tayo'y ariing ganap sa pamagitan ng pananampalataya. Subalit ngayong dumating na ang pananampalataya, tayo ay wala na sa ilalim ng tagasupil, sapagkat kay Kristo Jesus,
kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya. Sapagkat ang lahat na sa inyo na binautismuhan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Walang Hudyo o Griego, walang alipin o malaya, walang lalaki o babae, sapagkat kayong lahat ay isa kay Kristo Jesus. At kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y mga binhi ni Abraham, mga tagapagmana ayon sa pangako. Salamat sa salita ng Diyos. Bago po tayo marinig sa pangangaral, tayo po umawit muna ng himno, Your Words Are Wonderful. Your words are wonderful, unfolding like the dawn, a wellspring and a rock we rest upon. We trust your promises that keep our hope alive. Be steady as through all's life where we climb. Where else can we go? Where else can we go? You have the words of life, the words of life. Come write your holy truth upon our longing hearts, and strengthen us to shine against the dark. Lord, guard us from the lies the enemy will speak. No guilt remains for those you have redeemed. Where else can we go? Where else can we go? You have the words of life, the words of life. Make your glory known, make your glory known through all your words of life, your words of life. Give us ears to hear and eyes to see. Help us in our doubt and unbelief. Give us ears to hear and eyes to see. Help us in our doubt and unbelief. Give us ears to hear and eyes to see. Help us in our doubt and unbelief. Where else can we go? Where else can we go? You have the words of life, the words of life. Make your glory known, make your glory known through all your words of life, your words of life, through all your words of life, your words of life. Marin na po tayo magsiupo. Hello, praise. So once again, good morning. And once again, happy Lord's Day po sa bawat isa. So indeed, ang salita ng Panginoon ay tunay na napakaganda. And so ito po yung tanging hinahangad no, ng bawat mananampalataya
na tayo ay patuloy na makarinig at matuto sa salita ng ating Panginoon. So, last Sunday, tayo po ay nagpatuloy sa ating series in Galatians. And last Sunday, atin pong napakinggan ang pangangaral sa Galatians chapter 3 verses 1 to 14. Kung saan, doon po natin natutunan na natanggap ang Espiritu ng bawat mananampalataya sa pamagitan ng pananampalataya. Okay? At si Abraham ang ginawang example or halimbawa ni Pablo na si Abraham ay inaring ganap sa pamagitan ng pananampalataya at yon ay nangyari bago pa po siya tuliin at bago pa ibigay ang kautusan. Now, ito ay napakahalaga na argument dahil nga po sa mga Judaizers, or Judaizers, I forgot the pronunciation, but ito pong mga Hudyo na ito na sinabing mananampalataya ni Kristo ay nagtuturo na hindi sapat ang pananampalataya lamang, bagkos nararapat na sila ay tuliin at sumunod sa kautusan ni Moises. And sa Galatians 3, 1 to 14, nakita natin doon na si Abraham ay inaring ganap bago pa man siya tuliin. And actually, tinuli siya, if I can remember correctly, 14 years after ay ibigay ang pangako ng Diyos sa kanya. At siya ay inaring ganap bago pa man ibigay ang kautusan. Okay? At ang pangakong pagpapalain ng maraming bansa, ibig sabihin, ang pagpapala na ito ay ang kaligtasan kay Kristo. No? Yon ay naisakatuparan kay Kristo sa pamagitan ng pananampalataya. Ibig sabihin na tayo po ay pinagpala kay Kristo na natanggap natin sa pamagitan ng pananampalataya. Ngayon sa umagang ito, dito natin makita in Galatians 3:15 to 29 na ang mana or yung biyaya or yung pagpapala or sa madaling salita, ang kaligtasan ng Diyos ay ibinigay ng Diyos sa pamagitan po ng pangako. E napakahalaga na atin po itong matutunan dahil ang pangako ay naibigay po sa pamagitan naman ng pananampalataya. And so, dito rin sa pangangaral ng salita, dito natin makita kung ano po ang layunin ng kautusan. Bakit may kautusan? So, let's go to verse 15. Now, bago ko po basahin ang verse 15, tandaan po ninyo kung paano tinawag ni Pablo ang mga taga-Galatia in chapter 3 verse 1. Paano nga po ito sinimulan ni Pablo sa verse 1? Sabi niya, "O hangal na mga taga-Galatia." No? Ganun ang sinabi niya, no? Oh, foolish Galatians. Ano ba yung foolish sa Tagalog? Hangal. No? Ito ay hindi po patungkol sa kabubuhan, hindi ko po sabihin sa kawalang kaalaman, bagkus ito ay patungkol sa hindi pagsunod, na hindi sumusunod ang mga taga-Galatia. Sabi niya, "O mga hangal na mga taga-Galatia." Now, tingnan niyo po kung ano na po ang kanyang sinabi in verse 15. Sabi niya, "Mga kapatid." From hangal to kapatid. Anong pinapakita nito? No, mula sa, di ba ganyan yan, pag nagko-correct kayo, or kapag meron kang pinagsasabihan, no, medyo ganun ang mga harsh or mga strong ang words na gagamitin mo. Pero pagkatapos mong itama ang iyong kapatid, papakita mo yung iyong compassion sa kanya. No? And dito makita natin yung ganung tono ni Pablo. Sabi niya, "Mga kapatid." No? It shows compassion ni Pablo para sa mga taga-Korinto. At tingnan niyo po ano sinabi niya. "Ako ay nagsasalita ayon sa tao." Now, he is using human example. And ibig sabihin, ito ay alam natin bilang mga tao na kapag napagtibay na ang tipan ng isang tao, walang makapagdaragdag o makapagpapawalang bisa nito. Sino na po bang nag-iwan sa inyo ng last will and testament ninyo bago kayo mamatay? Di ba? Kapag meron kayong last will and testament, wala na pong makakapagpabago niyan. Wala na makakadagdag niyan. No? Kaya makita nyo sa mga K-drama,
No, hinahabol talaga nila yung magulang nila na yung sa last will and testament nila ay meron silang matatanggap doon. Kasi kapag namatay na siya, finish na. Wala na pong makakapagbago nito. And so ito yung sinasabi ni Pablo, di ba? Tayong mga tao, meron tayong tipan. At hindi na yun mababago at walang makakapagpawalang bisa. No? Now, ano yung pinupunto ni Pablo dito? He's making a point na kung sa tao, hindi nagbabago ang isang tipan, lalong-lalo na po ang pangako or tipan ng Diyos na ang Diyos mismo ay hindi nagbabago. So yun yung punto niya. No? Ang pangako ng Diyos ay hindi nagbabago. That's it, verse 15. Now, nagpatuloy si Pablo in verse 16. Ngayon, sabi niya, ngayon, ang mga pangako ay ginawa kay Abraham. Now, tingnan niyo po yung wordings dito ni Pablo, ang mga pangako. So, ito ay ibig sabihin multiple. Ibig sabihin, higit sa isa. Now, makikita natin yung mga pangakong iyon in Genesis chapter 12. Binasa natin kanina ang una. Di ba? Genesis chapter 12. Makikita niyo rin yan sa chapter 13, chapter 15, chapter 17, chapter 22, chapter 26, and chapter 28. So ito yung binabanggit ni Pablo ng mga pangako in verse 16. Lahat ng iyon sa binanggit ko po na chapters in Genesis. Sabi niya, ang mga pangako ay ginawa kay Abraham at sa kanyang binhi. Now, hindi lang yon ginawa kay Abraham, bagkus iyong pangako na yon ay ginawa, ipinangako din sa kanyang binhi. Now, sino yung binhi na yon? Now, si Pablo ngayon ay nagbibigay ng isang pagtatama or exposition sa pangakong iyon. Sabi niya, at sa kanyang binhi. Now, sabi niya, hindi sinasabi at sa mga binhi. Hindi daw sinasabi mga binhi na tungkol sa marami, kundi tungkol sa iisa. And now, he's making a bold proclamation na kung sino yung binhi na yon. At sabi niya, at sa iyong binhi na si Kristo. Bagaman, take note of this, mga kapatid, alam po ni Pablo na itong salita na ito in verse 16, ay magagamit para sa iisang tao o pangkalahatan. Okay? At minsan niya na rin itong ginamit na tumutukoy sa pangkalahatan. Actually, in Romans, ginamit niya rin po itong verse na ito, but ang kanyang pagkakagamit ay pangkalahatan. Ibig sabihin marami. Ngunit, buong tapang at buong tatag na inihayag ni Pablo na ang lahat ng mga pangako, no, sinabi ko po sa inyo kanina, lahat po ng iyon ay tumutukoy sa iisang binhi ni Abraham. At yon ay si Jesus na sa kanyang pagkatao ay mula naman sa lipi ni Abraham. Kaya kung babalikan niyo yung verse 14, anong sinabi niyan sa verse 14? Upang kay Kristo Jesus ang pagpapala ni Abraham ay dumating sa mga Hentil. Diba? Paano dumating ang pagpapala or yung pangako kay Abraham? Sa pamagitan ni Kristo. So yun yung pinupunto dito ni Pablo, na ang pangakong iyon ay pinangako kay Abraham at sa kanyang binhi. At yon ay patungkol sa iisang binhi, at yon ay si Kristo. Now, ano ngayon? Okay? So dito natin makita na Pablo now is explaining or pinapaliwanag ni Pablo ng kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya lamang sa pagbabalik tanaw na ang kaligtasan ay isang pangako ng Diyos. Okay? And you have to remember this. Ang kaligtasan ay pangako ng Diyos. Ito ay isang ipinangako ng Diyos. Now, dito hindi pa natin masyadong magigets si Pablo, but sinabi niya sa verse 17 kung ano yung ibig niyang sabihin. Sabi niya sa verse 17, ito ang ibig kong sabihin. Ito daw yung point niya. Ang kautusan, set aside muna natin yung pangako, okay? Ang pangako po ay binigay kay Abraham. At ang katuparan ng pangakong iyon ay kay Kristo. That's it. Now, in verse 17, sabi ni Pablo, ito ang ibig kong sabihin. Ang kautusan, now, he's talking about the law.
ang kautusan na dumating pagkaraan ng 430 taon. Kailan dumating po ang kautusan? 430 years. 430 years. Now actually, Pablo is hindi po nagiging exact dito. Ang ibig niya pong sabihin na 430 years ay mula po sa pagre-reiterate or pagsasabi muli ng pangako ng Diyos sa pamagitan ni Jacob bago sila pumunta sa Ehipto. So sa time na yon, bago pumunta sila Jacob sa Ehipto, from time na yon, papunta sa kautusan, nung ibinigay ang kautusan kay Moises, ang agwat po noon ay 430 years. O kailan yung kay Abraham? To be exact, 645 years from Abraham. Ibig sabihin, dumaan pa po ang 645 years bago dumating ang kautusan. Nagigets po? Yun ang sinasabi ni Pablo dito. Pero yun nga, ang ginamit niyang reference si Jacob. Kasi ang pangako kay Abraham ay ipinangako din kay Isaac at pinangako din kay kay Jacob. Naintindihan niyo na? So from the time na ibinigay ang pangako kay Jacob, that was 430 years ang lumipas. Dumating ang kautusan. Now itong sabi niya, verse 17. Ang kautusan na dumating pagkatapos ng 430 taon ay hindi magpapawalang bisa sa tipan. Ano yung tipan? Yung mga pangako na sinabi ng Panginoon kay Abraham. Nakikita po, yung pangako ng Diyos kay Abraham ay hindi papawalang bisa ng kautusan. That's the point na ginagawa ni Pablo. Hindi magpapawalang bisa sa tipan na dati nang pinagtibay ng Diyos. So dito natin makikita ngayon na binibigyang diin ni Pablo na higit ang Abrahamic covenant kaysa sa Mosaic covenant. Meron po kasing tinatawag, tawagin natin Abrahamic covenant and Mosaic covenant. Okay? Now, dito pinapakita ni Pablo, higit ang Abrahamic covenant kaysa sa Mosaic covenant. Naintindihan niyo po? Okay? At na dati nang pinagtibay ng Diyos upang pawalang saysay ang pangako. Again, ang unang punto ni Pablo, hindi papawalang bisa ng kautusan ang pangakong ipinagkaloob na ng Diyos. That's the simplest words na magagamit ko para maunawaan natin to. Okay? Now, bakit hindi mapapawalang bisa ng kautusan ang pangako? Okay? Ulitin ko po, bakit hindi mapapawalang bisa ng kautusan ang pangako? Verse 18. Sapagkat kung ang mana, which is ang ipinangako, okay? Kung ang mana ay sa pamagitan daw ng kautusan. Ibig sabihin, kung ang mana ay matatanggap natin sa pamagitan ng kautusan, ito ay hindi na sa pamagitan ng pangako. That's the first answer ni Pablo. Bakit hindi papawalang bisa ng kautusan ang pangako? Kasi kung ang mana ay matatanggap sa pamamagitan ng kautusan, then, sabi niya, hindi na sa pamamagitan ng pangako. Subalit, ano ang katotohanan? Subalit, ipinagkaloob ito. Ano yung ito? Yung mana. Ipinagkaloob ng Diyos ang mana kay Abraham sa pamamagitan ng pangako. Okay? Kasi po, kapag sinabi mong sa pamamagitan ng kautusan, kailangan mo yung pagsikapan. But dito pinapakita ni Pablo na ang kaligtasan or ang mana ay isang pangako. Pag sinabi nating pangako, hindi mo na yon kailangan paghirapan. Hindi mo na yon kailangan pagsikapan. Bagkus, ito ay biyaya. Ito ay ibinigay. Intindihan niyo po yon? Ang pagpapala po ay ibinigay sa pangako. Ibig sabihin, ang inyong kaligtasan, ang ating kaligtasan ay ibinigay sa pamagitan ng pangako. That's the promise. Parang sa madaling salita pa, pangako ko, ililigtas ko kayo. Parang ganon. Yun yung pinupunto dito ni Pablo, na ang kaligtasan ay pangako. O ngayon, bakit dumating ang kautusan?
Bakit pagkatapos ng 645 years from Abraham or 430 years from Jacob, dumating ang kautusan? What's the point? No, alam na ni Pablo na itatanong yun ng mga tao, and so sinagot niya na yun in verse 19. Sabi niya, bakit pa mayroong kautusan? What's the point kung hindi naman hindi naman pala sa pamagitan ng kautusan tayo ay maliligtas? So bakit pa may kautusan? Sabi niya, ito ay idinagdag dahil sa mga paglabag. Dahil sa mga paglabag. In an easier way to understand, ibinigay mayroong kautusan upang ipakita na may kasalanan. Kasi nga po, di ba kanina, sa binasa ko po na verse sa inyo in our Sabbath school, patay ang kasalanan kung walang kautusan. Okay? Ngayon, dahil may paglabag, ibinigay ang kautusan upang ipakita sa bawat isa na tayo ay may kasalanan before God. And sabi sa Romans 3:20, sapagkat sa pamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Yun yung dahilan bakit merong kautusan. And sinabi niya, now listen carefully to the words of Paul, hanggang sa dumating ang binhi na siyang pinangakuan. At sino yung binhi na yon? Sinabi na yun ni Pablo in verse 16. Sino yung binhi na yun? Si Kristo. No? Hanggang sa dumating ang binhi na siyang pinangakuan. Now, meron pong dalawang katotohanan na makikita natin dito. Una, may hangganan po ang kautusan. No? If we will read between the lines, sinabi dyan, may kautusan dahil may paglabag. Hanggang sa dumating. Ibig sabihin, may hangganan ang kautusan. Matatapos ang kautusan. Kailan matatapos ang kautusan? Kapag dumating na ang, sino? Kapag dumating ang binhi na siyang pinangakuan. So, unang katotohanan na makita natin dito, may hangganan ang kautusan. And kanina, sa Sabbath School, pinag-aralan natin yun. Wala na, tapos na ang kautusan. Nandito, mas mabibigyan yon ng explanation. Mamaya makita natin yan. And pangalawa pa na katotohanan dito, na ang pangako na pagpapalain ng maraming bansa ay sa pamagitan lang ng binhi. Sa pamagitan lang po ng binhi pagpapalain ng mga bansa. At sino yung binhi na yun? Yun ay si Jesus. At sa pagdating niya, at sa pagdating ng Panginoong Jesus, magwawakas ang kautusan. You see? Magwawakas ang kautusan. And nagpatuloy siya, at ito'y ibinigay. Ano yung ito? Yung kautusan. At ang kautusan ay ibinigay sa pamagitan ng mga anghel sa kamay ng isang tagapamagitan. Now, many of us, iniisip natin na ang kautusan ay ibinigay mismo ng Diyos kay Moises. Yun ba yung pag-iisip ninyo? Kasi ako ganon. I thought ang Panginoon directly ang nagbigay kay Moises ng kautusan, but hindi po. Malinaw na sinabi dito ni Pablo, ang kautusan na ibinigay sa pamagitan ng mga anghel. Kanino? Sa kamay ng tagapamagitan. At sino yung tagapamagitan na yon? Yon ay si Moises. And pinatotohanan yon ng iba pang kasulatan. Sabi sa Acts 7:53, ito ay si Stephen. Nung siya ay binabato na, nung sabi ni Stephen, kayo ang tumanggap ng kautusan ayon sa pangasiwa ng mga anghel at hindi ninyo ito tinupad. So Stephen, sinasabi niya na natanggap ng mga Hudyo ang kautusan sa pamagitan ng mga anghel. At hindi lang si Stephen, even ang writer ng Hebrews. Sabi sa Hebrews chapter 2 verse 2, sapagkat kung ang salita na ipinahayag sa pamagitan ng mga anghel ay may bisa at ang bawat paglabak at pagsuway ay tumatanggap ng kaukulang parusa. Actually, iba yung point ni Hebrews dito, pero binanggit niya yung kautusan. Sabi niya, ipinahayag iyon sa pamagitan ng mga anghel. So malinaw sa salita ng Diyos na ang kautusan ay natanggap ng mga Hudyo sa pamagitan ng mga anghel. At kanino yun ibinigay? Sa pamagitan ng tagapamagitan.
Ilang pamamagitan ng binasa? So, sa pamagitan ng tagapamagitan at yon ay si Moises. Now, ito po ay napakahalaga upang ipakita sa atin yung superiority ng Abrahamic law at ang inferiority ng Mosaic law. Bakit po? Tingnan niyo po sa verse 20. Ngayon, ang tagapamagitan ay nangangahulugan na may higit sa iisang panig. Ang ibig sabihin ni Pablo dito, ibig sabihin, dahil merong tagapamagitan, ibig sabihin hindi direkta ang pagbibigay. So, he's making a point na ang kautusan ay hindi direktang ibinigay or hindi direktang sinabi ng Diyos. Although ito ay nagmumula ng Diyos, pero may tagapamagitan. Pero ang sabi niya dyan, subalit ang Diyos ay iisa. Now, hindi niya po sinasabi na there's only one God. Hindi po yan ang pinupunto dito ni Pablo. But ang pinupunto niya na subalit ang Diyos ay iisa, ay ang pangako na ibinigay kay Abraham ay direktang nagmumula or nagmula sa Diyos. That's it. Ang pangakong ibinigay kay Abraham ay mula mismo sa Diyos. And para mas ma-picture out nyo po, kung matatandaan nyo sa chapter 1 ng Galatians, anong sabi ni Pablo? Sa chapter 1, ang sabi ni Pablo, sabi niya, ang ebanghelyo ay natanggap niya hindi ayon sa tao, hindi sa pamagitan ng tao, but yun ay natanggap niya directly from God. Yun ang picture na yun. Yung pangako kay Abraham ay direktang ibinigay ng Diyos kay Abraham. So now again, makita ninyo ang pagiging higit ng Abrahamic law sa Mosaic law. Na ang Abrahamic law, ang pangako kay Abraham ay directly binigay ng Diyos, but ang kautusan ay binigay sa pamagitan ng tagapamagitan. So makita ninyo dito ang paghahambing ni Pablo. And verse 21, kung gayon, ang kautusan ba ay salungat sa pangako ng Diyos? No? Salungat ba ang kautusan sa pangako ng Diyos? Sabi niya, huwag nawang mangyari. Sapagkat kung ibinigay ang isang kautusan na makapagbibigay buhay sa makatuwid ang katuwiran ay sa pamagitan ng kautusan. Now, ang sinasabi dito ni Pablo in verse 21, hindi salungat ang kautusan sa pangako. Kailanman ay hindi siya magiging salungat. Bakit siya hindi naging salungat? Bakit hindi naging salungat ang kautusan sa pangako? Dahil ang pangako ay ang kaligtasan ay hindi sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan. So hindi siya contradicting. And pangalawa, hindi layunin ng kautusan na ang katuwiran ay makamtan ng tao sa pamagitan nito. Now, verse 21 is telling us na hindi po maliligtas at hindi layunin ng kautusan ang magligtas. Kita niyo po sa verse 21, kaya sabi ni Pablo, hindi salungat ang kautusan sa pangako kasi hindi ka naman maliligtas sa kautusan. Kasi ang pangako ay kaligtasan. Hindi salungat ang kautusan kasi nga hindi ka maliligtas sa kautusan. Naintindihan niyo po yon? Now, what's the point? No? Ano ang ngayon ang purpose ng kautusan? Verse 22. Subalit, ibinilanggo ng kasulatan ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kasalanan. Anong ibig sabihin dito na ibinilanggo? No? Ibinilanggo ng kasulatan. And when we say kasulatan, that's the law. Bakit tayo ibinilanggo ng kautusan or kasulatan sa ilalim ng kasalanan? Paano nangyari yon? Paano tayo nabihag ng kautusan sa ilalim ng kasalanan? Dahil nga po, ang kautusan ang nagpapatunay na tayo ay makasalanan. At hindi natin kayang kumawala.
So here is the purpose of the law. Upang ipakita sa atin na tayo ay makasalanan at hindi lang yon. Upang ipakita sa atin na hindi natin kayang kumawala. Saan? Sa kasalanan. Ibinilanggo tayo ng kautusan sa kasalanan. Kahit anong gawin mo, kulong ka pa rin. Kaya nga, anong sabi? Sumpain ang bawat nasa ilalim ng kautusan. Why? The more you try the more you try to obey the law, the more you will see yourself under judgment. Kaya sumpa siya. At yon ang purpose ng kautusan. And nagpatuloy siya sa verse 22, upang, ito pa yung isa pang purpose ng kautusan, upang ang ipinangako sa pamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo ay maibigay sa mga sumasampalataya. Now, i-rearrange ko lang po yung words para mas maging malinaw sa atin. Upang ang ipinangako ay maibigay sa pamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. Ito po ang tunay na intensyon ng kautusan. Okay? Ito po ang tunay na intensyon ng kautusan para ma-deliver, upang maibigay sa atin ang kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya. Okay? Ito rin po ang nagpapatunay na ang matuwid ay mabubuhay sa pamagitan ng pananampalataya. Dahil sa kautusan, tayo ay patay. Hindi po makakapagbigay ng buhay ang kautusan. Bagkus ito ang magpapakita sa atin na tayo po ay patay. At dahil doon, may papakita sa atin na ang isang tao ay mabubuhay lamang sa pamagitan ng pananampalataya. Okay? So, and take note, sinabi dyan, sa mga sumasampalataya. Hindi po sa lahat ng tao. Bagkus, ang ipinangako ay may bibigay lamang sa mga sumasampalataya. Hindi sa lahat ng tao. The promise ay ibinigay para lang po sa mga sumasampalataya. Hindi sa lahat ng tao. Now in verse 25, patuloy natin, verse 23, sorry. Ngunit bago dumating ang pananampalataya, nabibilanggo tayo at binabantayan sa ilalim ng kautusan. Now, ito po yung kalagayan natin bago dumating ang pananampalataya. Ang tao ay nabibilanggo at binabantayan sa ilalim ng kautusan. Now, imagine, ikaw ay nakakulong at may nagbabantay sa'yo. Ganun po ang ating sitwasyon. Bago ang pananampalataya, tayo ay nakakulong. No? And hindi po ito tumutukoy. In verse 23, hindi ito nagtuturo na ang mga Old Testament believers po ay naligtas sa ibang paraan. Kasi baka magkamali tayo ng pagkaunawa sa verse 23 na sinasabi, bago dumating ang pananampalataya, nabilanggo tayo at binabantayan sa ilalim ng kautusan hanggang sa pananampalataya ipahayag. Now, make no mistake, hindi po nito tinuturo na ang mga Old Testament believers ay naligtas sa ibang paraan. Hindi po yun ang tinuturo nito. Bagkus, ito ay tungkol sa pagdating ni Kristo na siyang ating sinasampalatayanan, na siyang marka ng pagtatapos ng kautusan. Okay, ang binabanggit po dito is patungkol sa pagtatapos ng kautusan na hindi na siya ating bantay at hindi na tayo ibinibilanggo nito. Yun po ang ibig sabihin ng verse 23. Okay? Now, in verse 24, sabi dyan, kaya't ang kautusan ay naging ating tagasupil. Now, yung salita pong tagasupil is in English, mas kilala niyo po ito sa salitang tutor. Tutor, no? Ang kautusan po ay naging ating tagasupil. Ibig sabihin, tutor.
No, sa Greek word, ito po ay alipin na nangangalaga sa mga bata. Sila po yung mga alipin na nagtuturo sa mga bata hanggang sa kanilang paglaki. So ang kautusan daw ay naging ating taga-supil, tutor, nagtuturo sa atin at anong itinuturo nito. Ito ang nagtuturo sa atin na kailangan natin ng tagapagligtas. Yun po ang purpose ng kautusan. Again, hindi po para tayo maligtas, bagkus upang tayo ay turuan na kailangan natin ng tagapagligtas kasi nga tayo po ay nabilanggo sa kasalanan. Okay? So in verse 25, subalit, ngayong dumating na ang pananampalataya, tayo ay wala na sa ilalim ng taga-supil. Now, hindi po ito tumutukoy na dati ang kaligtasan ay sa pamagitan ng kautusan bago dumating ang pananampalataya. Again, hindi po yan ang tinuturo ng verse 25, bagkus tinutukoy nito ang kalayaan mula po sa sumpa ng dahil sa kautusan. So ngayong dumating na po ang pananampalataya, tayo po ay wala na po sa ilalim ng sumpa na dahil sa kautusan. Okay? And in verse 26, sapagkat kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya. Now, dito nyo makikita ngayon yung transition from slaves to sons and daughters. No? Mula sa pagiging alipin, sa pagiging mga anak ng Diyos. Iyon ay dahil kay Kristo Jesus. Tayong lahat ay mga anak ng Diyos. Now, alam niyo po ba, in the Old Testament, na ang tawag po sa mga Hudyo sa Old Testament, alam niyo kung anong tawag sa kanila? Sila po ay mga tinatawag na mga anak ng Diyos. That is in the Old Testament. Okay? Pero ngayon, si Pablo ay tinawag ang mga hintil na mga anak ng Diyos. No? Nagpapakita na hindi na alipin, bagkus mga anak at kapwa tagapamana kasama si Kristo. Kaya tingnan niyo po yung chapter 4, verse 7 ng Galatians. Kaya't hindi ka na alipin, kundi anak. No? Mga kapatid, ikaw ay malaya na sa kautusan. Ibig sabihin nun, ikaw ay hindi na alipin. Bagkus, ikaw ay anak at tagapamana. At dahil yon kay Kristo Jesus na natanggap ninyo sa pamagitan ng pananampalataya. Not hindi kailanman sa pamagitan ng kautusan. Kaya in verse 27, bakit tayo naging anak ng Diyos? Sapagkat ang lahat na sa inyo na binautismuhan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Paano ka at bakit ka naging anak? Dahil ibinihis mo or ibinihis sa iyo si Kristo. Mga kapatid, ang tanging dahilan bakit tayo ay nakakaharap sa presensya ng Diyos at mapabilang sa kanyang sambahayan ay dahil po kay Kristo. Now, binanggit po dito yung salitang binautismuhan. Bakit ka na hindi alipin? Bakit ikaw ay isa ng anak? Bakit hindi ka na alipin? Dahil binautismuhan ka kay Kristo. Ano ba ibig sabihin ng binautismuhan? You are with Him in His death. Kasama ka niya sa kanyang kamatayan at kasama ka niya sa kanyang pagkabuhay muli. Kaya hindi ka na alipin. Again, ulitin ko po, dahil namatay ka na. Malaya ka na sa kautusan, hindi ka na alipin. At ikaw ay isang bagong nilalang na kay Kristo at ang bagong nilalang na yon ay mga anak ng Diyos. Kaya nga 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation, and that new creation is a son and a daughter of God. No? And in verse 28, walang Hudyo o Griego, walang alipin o malaya, walang lalaki o babae, sapagkat kayong lahat
ay iisa kay Kristo. Now here, dito nyo nakikita yung tuldok. Anong tuldok yon? Ito ang tuldok or pagtatapos ng kautusan. This is a confirmation na kinumpara sa verse 28. Hindi kinumpara, no? Kinumpirma ng verse 28 na ang kautusan ay nagtapos na. Dahil dumating ang pananampalataya na siyang wumasak sa dating naghahati. Now, paano naging patunay ang verse 28 na tapos na po ang kautusan? Basahin ko po sa inyo Ephesians 2:14-16. Listen carefully. Sapagkat siya, si Kristo, ang ating kapayapaan, na kanyang pinag-isa ang dalawa at sa pamagitan ng kanyang laman, ibig sabihin sa kamatayan ni Kristo, ay giniba ang gitnang pader ng alitang humahati. Ano yung gitnang pader na humahati? Kanyang pinawalang bisa ang kautusan ng mga batas sa mga alintuntunin. Narinig niyo po yun? Kanyang, si Kristo, ay pinawalang bisa ang kautusang mga batas sa mga alituntunin upang siya ay lumalang sa kanyang sarili ng isang bagong tao. No? Kapalit ng dalawa. Sa gayoy gumagawa ng kapayapaan. Now, he's not talking about a new person here. He's talking, nung sinasabi niyang isang bagong tao, he's talking about his body. And his body is the church. Kaya verse 28, wala ng Hudyo, wala ng Griego, wala ng alipin, wala ng Malaya, wala ng babae, wala ng lalaki. Dahil sa pagwasak niya sa kautusan ng mga batas, kanyang pinag-isa ang dalawa. At kanyang papagkasunduin ang dalawa sa isang katawan sa Diyos. That's what I'm talking about. That is the church. Na sa pamagitan ng krus, na sa pamagitan niyon, ay pinatay ang alitan. Bakit? Because in Christ, nagwakas ang kautusan na nagbibigay, na nagsisilbing pader ng pagkahati ng dalawang tao. Kaya Paul, in verse 28, wala ng Hudyo. Di ba? Kung babasahin nyo, parang out of topic man tong verse 28. But actually, no. Verse 28 is a, period or exclamation mark na ang kautusan ay nagwakas na. At dahil wala na ang kautusan, nagwakas na ang kautusan, wala ng Hudyo, wala ng Griego, wala ng mayaman, wala ng alipin, wala ng babae, at wala ng lalaki. Bagkus, dahil wala ng kautusan, tayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. And so verse 29, at kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y mga binhi ni Abraham, mga tagapagmana ayon sa pangako. And this is a very big statement. Kasi para sa mga Hudyo, sila ang mga binhi ni Abraham. Dahil sila ay tinuli at dahil sila ay sumusunod sa kautusan. But ang katotohanan sa biyaya ng Panginoong Jesucristo, ang tunay na mga anak ni Abraham ay ang mga taong sumasampalataya kay Kristo Jesus. Ito ang tunay na pagtutuli. Ito ang tunay na mga anak ni Abraham. Ito ang mga tagapagmana ng pangako. Hindi dahil sa pagtutuli o sa gawa ng kautusan, bagkus dahil kay Kristo sa pamagitan ng pananampalataya. Tayo ay mga anak ng Diyos. Tayo ay mga anak ni Abraham. We are the true Israel. Okay? So malinaw po na ang kaligtasan,
Listen carefully. Malinaw po na ang kaligtasan ay pangako ng Diyos. It is a promise. At ang pangakong iyon ay nagmula mismo sa Kanya. At ang pangakong iyon ay hindi naayon sa kondisyon na gagawin natin. But ang pangakong iyon ay pagpapasya niya. No? So mga kapatid, gagawin niya ang pagliligtas na iyon, ang pangakong iyon, nang walang kapalit o walang kondisyon. Ang pangako ay ibinigay kay Jesus, sa Kanya ang pagpapala. Kay Jesus po ang kaligtasan para sa lahat ng mga bansa. Ang kaligtasan ay para sa lahat ng mga bansa at ito ay natanggap sa pamagitan ng pananampalataya. Kaya mga kapatid, hayaan po ninyo na ang inyong kaligtasan ay nakasalig lamang kay Kristo. Hindi po sa anumang mga gawa, hindi po sa anumang pagsasakripisyo, hindi sa anumang mga bagay na iniisip ninyo na inyong gagawin para sa Diyos. You don't need to do anything for God. Hindi niya yun kailangan. At hindi iyon ang makakasatisfy sa Kanya. But by the grace of God, ito po ay nasatisfy na. At sino nagsatisfy nun? Yon ay si Kristo Jesus. Kaya ano ang gagawin mo, kapatid? Tanggapin niyon sa pamagitan ng pananampalataya. At ano na ngayon ang purpose ng kautusan sa iyo? Ano na ang kahalagahan ng kautusan sa iyo? Ito na ngayon ang magiging gabay mo upang mamuhay ng matuwid dahil ikaw ay isa ng matuwid sa pamagitan ni Kristo. So again, let your salvation rest upon in Christ alone. Siya lang ang dahilan ng inyong kaligtasan. Wala na pong iba. So praise be to God because our God is a faithful God, a promise keeper. Ginawa niya po ang kanyang pangako. At yon ay si Kristo Jesus, na siya ring pinangakuan niya. God is faithful. So your salvation is sure. Amen? Magalak ka, kapatid, dahil ligtas ka na dahil kay Kristo, na tinanggap mo sa pamagitan ng pananampalataya lamang. Wala na pong other means. Wala na po. So finish na. May nanalo na po. Kaya napakaganda nung awitin na kinanta natin last week, and we will sing that again after this. Christus Victor. Siya ang nagwagi. Amen? Let us pray. Salamat, O Diyos, sa katotohanang ipinangaral mo sa amin ngayon na ang kautusan ay nagwakas na dahil ang pananampalataya ay dumating na. At tanging sa pananampalataya lamang ang kaligtasan dahil ito ay itinalaga mo na nung una pa. At ito ay ipinangako mo na at malinaw na ang kautusan ay hindi salungat sa iyong pangako. Bagkus ito ang nagturo sa amin na kailangan namin ang iyong pangako. Kailangan namin ang iyong pagliligtas. Dahil kailanman hindi namin kayang kumawala. Kami ay nabalanggo sa kautusan dahil sa aming mga kasalanan. At kailanman ay wala kami magagawa upang ito ay bayaran at upang kami ay makawala dito. Ngunit salamat sa iyong biyaya na sa mula pa man sa kawalang hanggan. Itinalaga mo na ang pagliligtas. Sabi mo nga sa iyong salita, kami ay tinalaga mo bilang upang maging mga banal at walang kapintasan sa iyong harapan. Ginawa mo yon from eternity past at nangyari yon kay Kristo Jesus. Sa Kanya ang aming kapatawaran, sa Kanya ang aming kaligtasan na aming natanggap sa pamagitan ng biyaya mong pananampalataya. Ikaw po ang purihin, ikaw lang po, aming Ama. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus.
Amen. Tayo po ay magsitayo bilang pag-awit ng himno, Christus Victor.
throne. Be blessing, honor, glory, power for the battle you have won. Hallelujah. With every tribe and every tongue, we join the anthem of the angels in the triumph of the Son. Hallelujah, amen. Sing the victory of the Lamb. Hallelujah, Bago tayo ipahayag ang pagpapala ng Diyos, atin pong awitin muna yung doxology. So, ito yung unang time na atin pong awitin dito. So, we will sing this. When we say doxology, ito po ay pagbibigay ng lahat ng papuri. We acknowledge na lahat po ay nagmula sa Diyos. Ang lahat ay sa pamagitan ng Diyos at lahat ay para po sa kaluwalhatian ng Diyos. So we will sing this doxology. Very short lang po siya. Okay? And every after, bago magtapos, atin po itong awitin lagi every Sunday. So, ganito po yan. Paano ba to? Praise God from whom all blessings flow. All creatures here below. Praise Him, God of ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Ganun po yan. Pwede pong awitin natin muli. Okay? 1, 2, 3, go. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. So let me read the benediction. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka, paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Amen at amen. Purihin natin ang Panginoon at palapakan natin siya. Happy Lord's Day at see you po mamaya sa ating prayer meeting 4:15 p.m.